Welcome to Roxy's Pinoy Stories. Sana ay dati pa nagtagpo ang mga landas natin. Sana talaga ay dati pa kita nakilala din. Pahayag ni Grace at marahang hinaplos ang aking kamay. Bakit mo naman naisip yan? Kasi kung dati pa lang ay nagkakilala tayo, di ba ka tayo ang nagkatuluyan? Ang swerte ko siguro kapag ikaw ang napangasawa ko. Hindi ko sinasadyang mabaling ang aking atensyon sa iba. Ngunit ang pagkakamali ko ay hinayaan kong mahulog ang aking sarili sa bangin na ngayon ay nahihirapan na akong makaalis. Isang magandang araw sa inyong lahat nang nakikinig sa channel na to. Maging sa mga mister na makaka-relate ng aking kwento. Bago ang lahat ay tawagin nyo na lamang akong Dennis. Ako ay tubong Pasay at ngayon ay 32 anyos na. Ako ay isang ama at isang asawa. 3 taon na akong walang trabaho. Hindi ko rin naman ginusto, Miss Roxy. Nagkaroon ng retrenchment sa pinapasukan kong kumpanya at simula noon, hindi na ako nakabalik. Ako na ngayon ang nag-aalaga sa anak naming si Caleb. Ako ang nagluluto, naglalaba, naglilinis, habang si Karen, ang aking asawa, ang siyang nagtatrabaho para sa aming pamilya. Hindi ko masasabing madali, Miss Roxy. Lalo na kapag unti-unting nawawala yung dati mong pagkatao. Noong una, okay lang. Masarap nga sa simula dahil nagkaroon ako ng oras para sa anak ko at para sa bahay. Pero habang tumatagal, parang pakiramdam ko nawawala na ako. Unti-unti, hindi na ako si Dennis. Isa na lang akong anino sa loob ng bahay. Isang gabi, habang nililigpit ko ang pinagkainan namin, dumaan si Karen mula sa trabaho. Tahimik lang siya at halata mong pagod. "Uy Han, may tinira akong ulam para sa'yo." Sabi ko sa kanya. "Okay, salamat. Pagod lang ako. Maya-maya kakain ako." Sagot niya habang hinuhubad ang kanyang heels. "Kamusta ang araw mo?" Tanong ko pa sa kanya. "Stress, reports, clients, lahat na." Sagot niya sa pagod na tono. Tumangulang ako. Sanay na rin naman na ako sa ganun. Wala na nga yung halik sa pisngi o kahit saglit na pagyakap. Parang kasama lang ako sa bahay at hindi na asawa. Doon ko naramdaman ang lungkot na hindi mo alam kung saan ibubuhos. Hanggang sa isang araw, may bagong lipat sa kabilang bahay na pinarerentahan. May anak na lalaki. 5 years old, ayon sa mga kapitbahay ay single mom daw. Isang araw habang nagtatapon ako ng basura, nagkasalubong kami. "Hi, ikaw yung mister ni Karen, di ba?" Pagbati niya sa akin. Oo, ako si Dennis." Sagot ko naman. "Grace nga pala. Bago kaming lipat dyan sa kabilang unit. Si Louie, yung anak ko. Madalas ko kayong makita dyan sa labas." "Yung anak mo, ang cute ha?" Pagpapakilala niya. Si Caleb. Salamat." "Si Louie din, ang kulit nga eh." Nagkatawanan kami. Walang mali siya noon, pero ramdam ko na matagal na rin akong hindi kinakausap at nakakatawa ng ganon. Mula noon, madalas na siyang dumaan. Nagpapakilala at nakikipagkwentuhan habang pinaglalaro ang mga bata. Isang hapon, habang naglalaba ako sa terrace ay bigla siyang nagsalita. "Ang sipag mo ha? Sa inyo ba lahat yung labada?" Sabi niya at tinapunan saglit ng tingin ang mga labahan. "Wala eh. Full-time house husband ako ngayon." Sabi ko naman nang nakangiti. "Hay, buti ka pa. Ako, trabaho, bahay, anak, paulit-ulit, walang pahinga." Saad niya at nagkibit ng balikat. "At least ikaw may trabaho." Pampalubag loob ko sa kanya. Ikaw naman, may oras." Balik na tugon ni Grace sa akin. Tahimik kaming natawa. Pero yung tawa na yon, may dalang kurot. Kasi totoo. Sa mga sumunod na linggo, naging mas madalas ang kwentuhan namin. Hanggang sa isang gabi, habang OT si Karen may kumatok sa pinto. "O Grace, anong atin?" Bungad ko nang makitang siya pala ang kumakatok. "May niluto akong adobong atay. Baka gusto mo lang tikman." "Konti lang to ha, baka kasi hindi ka pa kumakain."
Sabi niya at inilahad sa akin ang Tupperware na may lamang ulam. Naku, salamat. Halika, pasok ka muna. Umupo kami sa sala. Ipinagtimpla ko naman siya ng kape. Ilang sandali ay nagtatawanan na kami. Tapos napunta sa mga personal na bagay ang aming kwentuhan. Minsan, nakakainip din palang mag-isa. Yung kahit anong pagod mo pag uwi mo, walang ibang magtatanong kung okay ka lang. Madamdamin niyang pahayag. Hindi ako agad sumagot. Ramdam ko yan. Tanging nasabi ko na lamang. May mga bagay talaga na hindi sinasadya. Pero minsan, yon ang pinakamalalim ang bagsak, Miss Roxy. Dahil simula nung gabing dinalhan niya ako ng ulam, naging madalas na ang pag-uusap namin ni Grace. Pag nagkakasalubong kami sa labas, habang naglalaro o nagpapakain ng bata, parang natural na lang. Isang umaga, nakita ko siyang nahihirapan sa pag-akyat ng grocery mula sa tricycle. Uy Grace, ang dami niya na. Tulungan na kita. Sabit ko habang nagmamadaling puntahan siya. Nakakahiya naman din. Alanganin niyang tugon habang tagaktak ang pawis. Ano ka ba? Sa bigat niyan, baka mawalan ka pa ng daliri. Tara, akyat na natin. Tumatawa kong sabi. Habang binubuhat ko ang mga bag, naamoy ko ang shampoo niya. Yung tipo ng amoy na hindi mo inaasahang mamimiss mo kahit isang segundo lang kayong nagkalapit. Salamat ha. Kung wala ka siguro, babalik pa ako sa baba ng 5 beses. Sabi niya habang pumapasok kami sa kanyang bahay. Di sulitin mo na. Bigyan mo na ako ng tubig. Tumawa siya. Tawa na yung medyo mas matagal. Yung medyo mas may landi yung dulo. Napansin ko habang tumatagal, mas madalas na siyang magkwento ng mga personal. Hindi ko na nga rin nakakausap yung tatay ni Louie. Halos 5 taon na. Wala rin siyang sustento. Kaya minsan, naiinggit ako sa mga mag-asawang buo pa. Minsan ay sabi niya, buo nga, pero minsan parang wala na rin. Sabi ko, at kahit hindi ko sadya, ay parang bitter ang naging tono ng pananalita ko. Nagkatinginan kami saglit. Pero sa mga mata niya, may lungkot na hindi niya kayang itago. At sa loob ko, may ingay na pilit kong pinapatahimik. Naging partner kami sa maliliit na bagay. Bumibili ng fan, nagpapalit ng light bulb, o kaya naman minsan ay magkasamang naglalakad papuntang bakery. At habang ginagawa namin yon, hindi ko maitatangging masarap sa pakiramdam yung may humihingi sa'yo ng tulong. Yung may kailangan sa'yo, yung marunong magpasalamat. Kahit sa mga bagay na dati inaasahan lang sa akin sa sarili kong bahay. Pagkatapos nung ilang beses kong tulungan si Grace, bitbit na mga kahon, pag-aayos ng mga sirang gripo, paghahatid sa anak niya sa labas ng bahay para mag-abang ng tricycle, napansin ko na mas madalas na akong nandun. Hindi naman sinasadya, gusto ko lang naman makatulong. Yun ang palusot ko sa sarili ko. Pero ang totoo, minsan ay sinasadya ko na ring abangan kung kailan siya lalabas para makikamusta. Minsan, kunwari ay magtatapon ako ng basura. Pero ang totoo'y umaasang makita siyang nakatayo sa gate. May araw na nag-alok siya ng kape. Wala si Karen noon, night shift. Tulog ang anak niya sa munting mesa sa labas ng bahay niya. Doon kami nagkape at parang may sabayang pag-init din sa pagitan naming dalawa. Ayoko ng tahimik, sabi niya habang nilalagyan ng asukal ang kape ko. Tahimik? Tahimik? Tanong ko. Oo, yung walang kausap. Walang kakwentuhan. Parang bahay pero wala namang buhay. Natawa siya ng konti. Pero ramdam ko na may lungkot. Sumagot ako. Pareho pala tayo. At doon nagsimulang mas bumukas ang mga kwento. Si Grace ay iniwan ng asawa. Hindi raw nagtagal at hindi raw kinaya ng lalaki ang buhay may pamilya. Ako naman, di ko man sabihin ang lahat, naiintindihan niya. Lalo na pag napag-uusapan namin si Karen. Hindi ko na nga alam kung mahal pa niya ako. Pinsan ay sabi ko sa kanya, siguro napapagod lang siya. Sagot ni Grace, habang tahimik lang kaming pareho sa tapat ng isa't isa. Sa bawat tagpong ganon, mas naging madalas ang biglang tawid ko sa bahay nila.
Minsan para lang makigamit ng wifi. Minsan para manghiram ng mantika. Pero ang totoo, kahit wala akong kailangan, gusto ko lang maramdaman na may taong nakatingin sa akin. May babaeng nagtatanong kung okay lang ako. May babaeng tumatawa sa mga biro kong halos limot na ng aking asawa. Isang hapon, habang ako'y nagwawali sa harap, bigla siyang tumawag. Dennis! Oh, bakit? Pakisabit naman tong kurtina. Hindi ko maabot eh. Pumasok ako sa loob nila. Tahimik ang buong bahay. Nasa stepladder ako habang hawak ang kurtina. Siya naman ay nasa ilalim. Naka-t-shirt lang at short. Hawak ang kurtinang inaabot. Ang laki ng braso mo, no? Sayang. Kung ako ang asawa mo, araw-araw kang shirtless sa bahay. Sabay tawa niya. Nagkatawanan kaming dalawa. Pero may ilang segundo ng katahimikan matapos nun. Yung klase ng katahimikan na may sinisigaw pero walang umaamin. Alam mo, sabi niya bigla, buti na lang nandito ka. Napatingin ako sa kanya. Ha? Eh kung hindi, baka nabaliw na ako sa lungkot. Ngumiti ako, pero may halo na yung ngiting yon. Halo ng guilt, halo ng excitement, at halo ng takot dahil nararamdaman kong papunta na kami sa bangin. Pero hindi ko alam kung paano umatras, Miss Roxy. At sa mga sumunod na araw, hindi na kami gaya ng dati. Hindi na kami kumakaway lang sa gate. Hindi na kwentuhan lang tungkol sa grocery o sa ulan. Ang mga mata namin para nang may sariling lihim. Hindi pa kami nagtataksil, Miss Roxy. Pero sa puso ko, alam kong nagsimula na ako. Isang araw, napadaan ako sa gate nila. Kararating ko lang mula sa palengke. Dennis, halika magmerienda ka muna. Nagluto ako masarap. Sabi niya. Pumasok ako at mainit ang loob ng bahay niya. Literal, pero pati na rin sa pakiramdam. Habang nagpapahid ako ng paa, inabot niya ang tsinelas. Napatitig ako sa kanya habang hinahanda niya ang merienda. Hindi ko alam kung gutom ba ako sa pagkain o sa atensyon. Sa tinig niyang malambing, sa kanyang pag-aasikaso. Sa lambing na matagal nang hindi ko nararamdaman. At ngayon, nararanasan ko ulit to. Pero sa ibang babae. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot, Miss Roxy. Habang kumakain ako, naupo siya sa tapat ko. Tahimik lang siya pero ramdam ko na parang matagal ko na siyang kilala. Parang asawa, parang kasama, parang tahanan. Dennis, pagsisimula niya. Alam mo, masaya ako pag nandito ka. Hindi ako sumagot agad. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o matauhan. Pero ngumiti lang ako. Wala akong nasabi. Pero sa loob-loob ko ay tila sumasang-ayon din ako. Sa mga sumunod na araw, mas naging madalas ang pagiging komportable ko sa bahay ni Grace. Nauwi sa mga simpleng bagay. Padadalhan niya ako ng lutong ulam kahit hindi ako humihingi. Pagpapadala ng kape kapag tanghali. Pagyayayang sabayan ko siyang mag-grocery. Minsan, sinamahan ko siya sa school ng anak niya para kunin ang card. Wala lang, para lang may kasama siya. At sa loob ng mga araw na yon, unti-unti kong nakalimutan na may asawa akong naghihintay sa bahay. Ang masakit, hindi ko na nga alam kung naghihintay pa ba siya. O kung may hinahanap pa ba siyang dahilan para uminit ang ulo niya sa tuwing sabay kaming kumakain. Palagi na lamang mali ang nakikita niya sa akin. Ilang beses na akong nilamon ng kahihiyan. Pero kay Grace, hindi ako tagabantay. Hindi ako palamunin. Hindi ako tambay. Ako si Dennis, masarap kausap. Masarap patawanin. Masarap bigyan ng kwento at kape. At sa mga sandaling yon, hindi ko masabi kung mali na ba. Pero alam kong hindi na tama, Miss Roxy. Isang gabi, habang pauwi ako mula sa bahay niya, may dala akong tinola para kay Karen. Niluto ni Grace. Para sa inyo ni Karen, sana magustuhan niya. Yan ang nakalagay sa note. At sa unang pagkakataon,
At sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng matinding kirot sa dibdib. Dahil sa tinolang yon, alam kong unti-unti na akong lumalayo sa dapat kong mahalin. At unti-unti na rin akong napapalapit sa babaeng hindi kailanman naging akin. Hindi pa kami nagkakamali ng pisikal, pero alam kong hindi ako lalayo. Baka isang araw, wala nang atrasan. Minsan, habang naglalakad kami pa uwi ng grocery, pareho kaming natahimik. Ako ang may dala ng bigas, siya ang may hawak ng itlog at tinapay. Tahimik lang kami pareho. Pero yung mga sulyap namin sa isa't isa, parang hindi na simpleng kaibigan. Parang may hinahanap, parang may inaasam. Dennis. Oh, namimiss mo ba yung feeling na may nag-aalala sa'yo? Ha? Wala lang. Curious lang ako. Kasi ako, parang ang tagal ko nang hindi naaalagaan. Hindi ako agad nakasagot. Tumingin lang ako sa kanya at sa mga mata niya parang may pakiusap na sana kahit hindi kami dapat, pwede pa rin kaming pansamantalang sumilong sa isa't isa. Pagka-uwi, niyaya niya akong pumasok muna para uminom ng tubig. Pumasok ako at nagsalin siya ng juice sabay abot. Umupo siya sa may kabilang dulo ng sofa. Teka nga, bagong gupit ka ba? Tanong niya. Ha? Hindi ah. Sabi ko. Bakit parang mas gumagwapo ka yata ngayon? Napatawa ako. Naku, nambola ka na naman. Hindi. Totoo, promise. Nakakatuwa kapag nakangiti. Bigla akong natahimik, Miss Roxy. Ilang araw pagkatapos noon, wala siyang pasok. Inaya niya ako na magpunta ng palengke. Sa daan, nag-play sa radyo yung luma naming favorite ni Karen, Silent Sanctuary. Tahimik lang kami, pero pareho naming alam kung anong bumabagabag sa isa't isa. Namiss ko tong kantang to, sabi ni Grace. Masarap sa pakiramdam yung kahit sandali lang naiintindihan ka. Napatingin ako sa kanya. Wala na kaming sinabi pa, pero sa loob ng sasakyan, parang bumigat ang hangin. Parang merong hindi makalabas, o baka hindi lang namin pinapalabas. Isang gabi, may pinadala ulit siyang ulam. Sinigang na baboy, inilagay sa Tupperware, may sticky note pa. Lutuin man ako ng asawa mo ng galit. Sana ito, kahit saglit, ay mapasaya ka. Napangiti ako sabay buntong hininga. Kinabukasan, habang ako'y naglalaba, dumaan siya. Bitbit ang anak niyang si Louie. Napadaan lang daw, pero hindi siya agad umalis. Umupo siya sa gilid ng bangko, habang pinapahanginan ng bata. Ako naman ay nagpapakulo ng tubig. Tiningnan niya ako ng taimtim, at saka sinabing, Dennis, kung ibang mundo lang siguro to, no? Bakit? Di sana, ikaw at ako. Hindi ako tumingin sa kanya. Nagpatuloy lang ako sa ginagawa ko. Pero sa loob ko ay tahimik ko ring hinihiling na sana nga ay nasa ibang mundo kami. At sa dami ng gabing tahimik kaming nagkakasalubong ng tingin, nagkakahawakan ng kamay ng hindi sadya, at nagtatawanan na parang kami ang mundo ng isa't isa, ramdam ko na isang maling hakbang na lang. Isang gabi ng kapusukan, isang pagkakataong hindi ko kayang iwasan. At tuluyan na kaming hindi makakabalik sa dati. Gabi yon ng Biyernes. Wala si Karen, may team dinner daw sa labas kasama ang mga kaopisina niya. May natira pa akong ginataang bilo-bilo dito. Gusto mong tikman? Wala akong kasama ngayon. Text sa akin ni Grace. Hindi ako pwede. Baka may makakita. Reply ko sa kanya. Punta ka sandali. Hindi kita papapasukin sa loob. Usap lang. Pumayag ako, Miss Roxy. Sa totoo lang, hindi dahil sa ginataan, kundi dahil sa uhaw, sa pag-unawa, sa lambing, at sa presensya. Pagdating ko sa bahay niya, bukas na ang gate. May ilaw sa kusina, amoy luya, amoy ng tahanan. Wow, ang bango! Sabi ko habang pinupunasan ko ang basang balikat ko. Halika, maupo ka na rito.
Baka may makakita. Eh di sa likod tayo. Dun sa maliit na mesa, safe dun. Sumunod ako sa kanya. Sa likod bahay, may maliit siyang mesa at 2 upuan. Naglagay siya ng bowl ng ginataan. May kutsara at may baso ng malamig na tubig. Umupo siya sa tapat ko. Nagtatawanan sa simpleng kwento. Tapos nagkaroon ng sandaling tahimik. Yung hindi awkward. Yung may sinasabi kahit walang salita. Nagtagpo ang mga mata namin. At parang automatic, kumapit siya sa kamay ko. Dennis, ano? Namimiss ko to. Yung ganitong may kasama kang nag-aalala sa'yo. Hindi ko na siya sinagot. Hinawakan ko rin ang kamay niya. Nagkatitigan kami. Hindi na nga kami kumukurap. Hindi na kami umiimik. At unti-unti, lumapit ang mukha niya. At ako, hindi na ako umatras, Miss Roxy. Isang halik na sa una ay marahan. Parang tinatansya ng isa't isa. At pagkatapos nun, wala nang tanungan. Wala nang pagdadalawang isip. Biglang naging mas mapusok ang halik. Naging malalim. Parang lahat ng emosyon namin, galit, lungkot, uhaw at pagod, ay doon namin ibinuhos. Yumakap siya at yumakap rin ako. Nagmadali ang mga paa namin papasok sa loob. Habang ang mga kamay ay busy sa kanya-kanyang mga patutunguhan. Nang makarating kami sa silid niya, doon namin ginawa ang unang tamis ng kasalanan. Hindi ko na po ididetalye ang buong nangyari. Hindi dahil nahihiya ako, kundi dahil hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung paano ko sasabihing may nangyari nga sa amin ni Grace. Pagkatapos noon, hindi kami nagsalita ng kahit na ano. Tahimik lang kaming nag-aayos ng sarili. Umupo ako at uminom ng tubig. Pareho kaming hindi makatingin sa isa't isa. Grace, wag na nating pag-usapan ngayon. Tama ka. Tumango lang siya. Ngumiti ngunit halatang pilit. Umalis ako nang hindi na lumingon, Miss Roxy. Pag-uwi ko sa bahay, naroon na si Karen. Halatang pagod at inaantok. May ulam pa dyan ha? Initin mo na lang. Sabi niya. Okay, sige. Sagot ko naman. Ngumiti siya sandali, pero hindi yung ngiting hinahanap ko. At habang nakatalikod siya at naguhubad ng uniform, naramdaman ko ang bigat ng ginawa ko. Dennis, may ipapaayos lang ako sa CR. Baka pwedeng ikaw na ulit. Ilang araw lang ang lumipas, ganun na ulit ang text ni Grace. Wala pang 1 linggo at gaya ng isang uhaw sa atensyon, kahit mali hindi ako tumanggi. Pagpasok ko sa bahay niya, halos pareho ang setup. Tahimik, malinis at mabango. Pagbukas ng pinto ng CR, ayos naman talaga ang gripo. Wala namang sira. Pero naiwan akong mag-isa doon hanggang sa pumasok siya. Wala namang sira ang gripo ah. Sabi ko. Ngumiti siya. Gusto lang kitang makita. At doon, pareho naming alam kung ano ang mangyayari. Mula sa CR, lumipat kami sa sala. Minsan sa kusina. At minsan pa, sa mismong kwarto niya habang tulog ang anak niya sa kabilang kama. Paulit-ulit. Sa bawat pagkikita, mas bumibigat ang katawan ko sa guilt. Pero mas naging magaan ang pakiramdam ko kapag kasama siya. Masaya ako, pero hindi mapakali, Miss Roxy. Isang hapon habang naguhugas ako ng pinggan sa bahay, dumaan si Grace. May dala siyang take-out food. Para hindi ka na magluto. Sabi niya pa. Nakangiti niya itong inilapag sa lamesa. Hindi ba tayo delikado? Tanong ko. Wala naman dito si Karen. Tsaka hindi naman ako magtatagal. Napatingin ako sa kanya. Luntian ang kanyang suot na medyo hapit sa balingkinitan niyang katawan. At sa isang iglap, parang nawala na naman ang hangganan ng dapat at ng hindi. Bumalik kami sa kwarto niya kinagabihan. Doon ko muling isunuko ang sarili ko sa tukso. Walang usap, walang plano. Puro katawan, puro daing at puro hingal. Parang lahat ng lungkot at pagkalito ko, nilabas ko sa mga palad at labi niya. At sa bawat pagtatapos ng gabi, uuwi akong tahimik na parang wala lang.
Pero sa loob ko, sumisigaw ang konsensya. Sa mga mata ni Grace, ako pa rin ang lalaki. Ako ang inaasahan. Ako ang nilalapitan. Ako ang pinupuntahan at sa paraang yun, napaniwala ako na baka ito ang tama sa maling panahon. Pero tuwing umuwi ako at tahimik ang sala, si Karen laging nakayukulang sa harap ng laptop. Walang halik, walang kamusta. Tanging katahimikan na parang humihiyaw sa akin. Sino ba ang may kasalanan sa aming dalawa? Hanggang isang gabi, habang nakahiga si Karen at pinupunasan ko ang binti niyang may masakit, bigla siyang nagsalita. Dennis, pabigat na ba kami sa'yo? Kung may iba ka na, sabihin mo. Ayoko lang maloko habang akala ko buo pa tayo. Napakurap ako, parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Ano bang sinasabi mo? Wala. Intuition lang. Alam mo naman kaming babae. Pag may kulang, may kutob. Kinagabihan, hindi ako nakatulog. Habang katabi ko si Karen at yakap si Clea sa pagitan namin, biglang bumigat ang dibdib ko. Naisip ko, paano kung ito na ang huli? Paano kung bukas, hindi na sila matulog sa tabi ko? Hindi ko mapigilan ang luha ko, Miss Roxy. At sa unang pagkakataon, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa takot na baka tuluyang mawala ang pamilyang minsan kong binaliwala. Nakita ko si Grace kinabukasan. Pilit akong ngumiti, pero sa loob ko, wasak na wasak ako. Okay ka lang? Tanong niya. Hindi. Bakit? Dahil ang sarap ng ginagawa natin. Pero habang tumatagal, parang nilalamon na ako ng sarili kong kasalanan. Tumahimik siya. Grace, gusto ko nang tumigil. Gusto kong bumalik. Gusto kong maging ama't asawa ulit. Pero natatakot ako. Kasi baka hindi na ako tanggapin. Tumangulang siya at hindi siya umiyak. Hindi rin siya nakiusap. Kung darating ang araw na kaya mong itigil, hihintayin ko yun. Pero hindi ko ipipilit na ako ang piliin mo. Kaya heto ako ngayon, Miss Roxy, humihingi ng payo sa inyo at sa iyong mga tagapakinig. Hindi ko rin kinukonsinti ang sarili ko. Sa mga mister na tulad ko na maaaring naranasan ang ganitong sitwasyon, ano po ang ginawa nyo? Paano nyo nalampasan ang tuksong to? Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana ay matulungan nyo ako sa pagkakamaling napasok ko. Handa na po akong basahin ang inyong mga komento. Positibo o negatibo. Handa po ako sa kahit na ano. Hanggang dito na lamang at maraming salamat. Lubos na gumagalang, Dennis.